Dahil si Kristo, mga kapatid, ayon sa Tito 2:13, our great God and Savior, Jesus Christ. Tito 2:13, si Hesus Kristo ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Napakalinaw, mga kapatid, ang talata. Pinatunayan ni Apostol Paul ang pagiging totoong Diyos ni Hesus Kristo. Tinawag ni Apostol Pablo si Hesus Kristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Ha? At itong katuruan ni Apostol Pablo ay salungat ito sa katuruan ng mga iglesia ni Kristo, mga kaibigan, mga kapatid. Na paniwala nila kay Kristo ay tao lang at hindi Diyos. Nahintayin niyaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po sa salin na Tagalog, mga kababayan, dito po nagkaroon ng problema yung marami nating mga kababayan. Kasi yung paggamit po ng possessive pronoun na ating o yung aming, no? Na sa English po ay our, nilagay po yun dun sa bandang after po ng conjunction na N, our Savior Jesus Christ. Pero dito po sa Tagalog ay mapapansin po ninyo na nilagay na sa unahan ng dakilang Diyos, our great God and Savior Jesus Christ. Kaya tuloy ang unawa ng iba doon sa pagbasa doon sa Tagalog, sa King James Version, ay si Jesucristo, dakilang Diyos na din at tagapagligtas. Pero kung papansin niyo po sa English ng King James Version, ang possessive pronoun na our ay nandoon pagkatapos ng conjunction at, na ang ibig sabihin kumakapit lang po yung our dun sa Savior Jesus Christ. Hindi po kasama doon yung dakilang Diyos o yung great God. No? Kaya nagka-problema po sa pagsalin ng Tagalog dito. Marahil lang tagapagsalin dito ay malamang na naniniwalang si Jesus ay bahagi ng tatlong personang Trinidad, no? Na Diyos si Jesucristo. So makikita po natin na sa sulat ni Pablo kay Tito na ang dakilang Diyos po dito na binabanggit ay hindi po tumutukoy sa Panginoong Jesucristo, kundi sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Para po hindi po tayo mailigaw, no, ng gayong maling pagkaunawa, ano ba ang pagkakilala o ano bang itinuro ni Tito sa kanyang sulat. Tingnan po natin sa pambungad, no? Aralin natin sa pambungad yung pagkakilala ni Pablo na itinuro niya kay Tito, kung sino yung Diyos na kinikilala niya at itinuro niya kay Tito. Titus 1:4. To Titus, mine own son, after the common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ, our Savior. Basahin naman po natin sa Tagalog. Tito 1:4. Kay Tito na aking tunay na anak, ayon sa pananampalataya ng lahat, biyaya at kapayapaan nawang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Napansin niyo po mga kababayan, napakalinaw ng talata. Itinuro ni Apostol Pablo kay Tito na ang kinikilalang Diyos ni Pablo ay ang Diyos Ama. Ang sabi niya rito, mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Kaya magkahiwalay po yan. Iba yung Diyos Ama at iba naman si Jesucristo, no? Tagapagligtas natin si Jesucristo, no? Bagamat ang Diyos Ama tinatawag din na tagapagligtas yan. Yamang ang Panginoong Jesucristo po ay ginawang tagapagligtas ng Ama. Inatasan na maging tagapagligtas. Kaya makikita po natin na sa
Tito 2:13, yung pong dakilang Diyos na binanggit ni Pablo doon ay walang alinlangan po na ang tinutukoy po niya doon ay ang Diyos Ama. No? Kaya nga po dito meron ding conjunction Diyos Ama at kay Kristo Jesus na tagapagligtas natin. Hindi po pwedeng yung dakilang Diyos ay mapunta kay Hesukristo. Dito nga po sa pambungad, ang kinikilala nga pong Diyos ni Apostol Pablo at ni Tito ay walang iba kundi ang Diyos Ama. Kaya po ang dakilang Diyos po doon na pinapanggit, yung Great God, ay kumakapit po sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ang dahilan naman ng iba pagpapakita, appearing, sino naman daw ang darating. Hindi naman po sinasabi na yung dakilang Diyos ay magpapakita, no? Ng literal. Ang Panginoon Kristo nung sabihin po niya na ang nakakita sa akin, nakita na sa Ama, hindi naman po niya ibig sabihin na yung Ama na Espiritu makikita na dahil nakita siya. Ganun din po dito, no? Yung pagpapakita, hindi nangangahulugan na yung literal na makikita mo yung Diyos Ama. Yung dakilang Diyos, Espiritu po yun. Ang Panginoong Kristo, ang siyang talagang magpapakita, doon kumakapit po yun. Na si Kristo, ang siyang darating na literal na magpapakita. Pero yung pong kumakapit sa Diyos na siya mismo magpapakita, hindi po natin makikita ang Diyos sapagkat siya po ay Espiritu. So maliwanag po, kitang-kita po natin ang katotohanan, kaya nga po dapat iwawangis, hindi nagkukontrahan. Hindi yung pagkabasa kahit kukontra na, pumabor lang dun sa kanyang paniniwala, tatanggapin na ganun. Dapat salang-alang yung ibang talata. Katulad niya na meron sa Tito 1:4 may binanggit si Pablo na kinikilala nila na ang Diyos nila yung Ama, bagay si Tito, no? Hindi nila Diyos si Kristo, ang Diyos nila yung Ama, no? Kinilala nila si Kristo bilang tagapagligtas na darating. Nakuha niyo po yan, mga kaibigan. Ganito po ang sabi sa John chapter 10 verse 29 sa English. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa kamay ng Ama. Maliwanag po dito mga kababayan na binanggit mismo ni Kristo na ang kanyang Ama ay higit na dakila kaysa lahat. My Father is greater than all. Kaya maliwanag po na ang ating Panginoon Kristo ay mas mababa kaysa sa Ama. Kaya kasuwato po yan dun sa Tito 2:13 na ang dakilang Diyos ay tumutukoy po sa Ama. Sapagkat mismo ang Panginoon Kristo ay sinabi niya na ang Ama ay dakila sa lahat. Kaya maliwanag po ang katotohanan niya na dapat nakuha niyo po. Yan po yung napakalinaw na inihayag mismo ng Panginoon Kristo. Kaya makikita natin na ang tinutukoy ni Pablo dun sa Tito 2:13 na dakilang Diyos ay walang iba kundi ang Ama.